Sa ibang bansa, uso sa mga motorista ang pagka-carpool o pagsasabay sa isang sasakyan ng mga magkakaopisina o magkakaibigan. Menos na sa gas, makakatulong pa raw para mabawasan ang mga sasakyan sa daan. At ngayong malaki ang problema ng dami ng sasakyan sa lansangan, minumungkahi na rin gawin ito sa ating bansa. Balita hatid ni Athena Imperial. Sa mabilis na paglobo ng bilang ng mga sasakyan sa bansa, ang resulta, halos araw-araw na kalbaryo sa daan dahil sa matinding traffic, lalo na tuwing rush hour. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong 2011, dati nang may mahigit 7 milyong rehistradong sasakyan sa bansa. Halos doble ng bilang noong 2003. Ang dami ng sasakyan ngayon, sabayan pa ng kaliwat kanang road construction projects. Kaya naman sari-saring alternatibo ang minumungkahi para maibsan ang problema sa traffic. Kabilang dito ang tinatawag na carpooling. The MMDA and the DPWH have prepared traffic management plans including rerouting and road widening. Voluntary remedial measures such as community carpooling and company-initiated flexi-time and home office arrangements for affected employees can contribute in easing traffic congestion. Carpooling din ang nakikitang solusyon ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators o FAPSA. Ang carpooling would be hindi pwedeng umandar yung sasakyan kung medyo driver lang ang pasahero. Sana 4 to 6 passengers, no? So surely mabawasan mo yung sasakyan doon sa road. Dahil sa lumalalang problema sa trapiko, nauuso ang carpooling sa ilang mga bansa sa Asia tulad ng Singapore, China at India. Ang carpooling ay ang pakikipag-share sa iba ng iyong sasakyan na patungo sa iisang destinasyon. Sa ganitong paraan, nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa solusyon sa polusyon at trapiko. Dito sa Pilipinas, nagsisimula na ring makilala ang konsepto ng carpooling. Sa katunayan, may ilang websites at mobile applications na pwede kang tulungang maghanap ng tinatawag na carpool buddy. Sabi nga sa isang website na ito, commuting is more fun in the Philippines. Dito sa tripid.ph, mayroong dalawang klase ng tao, no? Yung isa, yung pasaherong naghahanap ng driver papunta dun sa pupuntahan niya. Yung isa naman, yung driver na naghahanap ng maaari niyang maging mga pasahero. Nakalagay dito sa dashboard yung panggagalingan. Ito, tulad nito, Carmona, Calabarzon. At ang pupuntahan ay sa Bonifacio Global City, Makati. Ngayon kung wala naman dito sa area na to, pwede mong i-click Quezon City kung dito ka manggagaling. At kung ang workplace mo ay nasa Makati City, isi-search mo lang dyan. Dito sa dashboard, makikita mo rin kung magkano yung babayaran mo, no? Ito, dito sa sasakyan na to, 120 pesos. At ang available pa na seats ay 3 pa. Makikita mo rin dito yung oras na dapat na nakahanda ka na para hindi kayo mahuhuli dun sa pupuntahan yung trabaho. Parang bayanihan lang din ang konsepto ng carpooling. Pero ang tanong, willing naman kaya ang mga Pilipinong makipag-share ng sasakyan sa iba? Okay naman yun. Wala namang problema kasi sa ibang bansa ginagawa naman yun. So, I think makakabuti naman yun. Okay lang kasi makakabawas yung mga sasakyan. Tapos yung mga nagtatrabaho, makakatipid sila sa pamasahe nila. Pero mas okay yung kung magkakilala talaga sila. Siguro kung kakilala ko yung mga magka-carpool, yung mga sasabay, okay lang. Pero kung yung hindi kakilala, hindi. Kasi para sa safety ko rin eh. Ano man ang ating diskarte sa gitna ng problema sa matinding traffic, ang mahalaga, makarating tayo sa ating paroroonan ng ligtas at nasa tamang oras. Athena Imperial, GMA News.